I love you, always, forever, near or far, closer together, everywhere, I will be with you. But, pero teka muna. Wait a minute, kapeng mainit. Bakit walang music? Asan na ba yung video ke? Baka naman ninakaw na naman, gaya ng sa kasong to. Nako, sa Marikina, sa pool sa CCTV, ang panloloob ng isang lalaki sa isang ginagawang restaurant. Ang kanyang ninakaw, video cassette. Sa video, umakyat sa gate ang suspect at pumasok sa ginagawang restaurant. Maya-maya pa, binuhat niya ang isang kahon palabas ng gate. Bumalik pa ang lalaki at kumuha ng isa pang kahon. Isinakay niya ang mga ito sa sidecar at saka tumakas. Natangay ng suspect ang halos 30,000 pesos na video cassette. Naaresto kalaunan ng suspect na sinabing nagawa raw magnakaw dahil sa gutom. Pang-apat na beses na rin daw nahuli ang suspect dahil sa pagnanakaw. Pag-uusapan natin ang insidenteng yan. Ask me, ask Attorney Gabby. Well, kung gusto nyo, kakantahin ko na rin lang. Pero, attorney, nakaapat na beses na naaresto na ang suspect. Sabi niya, wala na raw pang 5, promise. Ipaliwanag nga po natin para sa mga nagtataka, bakit po ba nakakalaya ang magnanakaw kahit paulit-ulit na? Well, in a perfect legal world, ang isang taong 4 na beses nang nahuling nagnanakaw ay dapat napaparusahan ng mas marahas. Magnakaw ka ng minsan, medyo lenient pa ang batas. Mapagbigay. Pwede pang mag-apply for probation, ibig sabihin, upon conviction, may conviction po ng huwes for theft, imbis na ikaw ay ilalagay sa masikip na kulungan, pwede kang umuwi at magtrabaho, mag-aral, mag-community service at mag-counseling. Ang tingin ng batas, baka nadapa lang, maaari pang ma-reform at ibalik sa tamang landas. Pero one-time pass lang po itong probation, gusto sana ng batas ay mabigyan ang minsang nagkamali ng pagkakataon na magbago. Pero para sa first-timer po lamang ito at para lamang sa mga magaan na krimen, yung hindi lalampas ng 6 na taon ang penalty. So hindi qualified for probation ng mga mamamatay tao, mga drug pusher at iba pang guilty ng mga heinous crimes. Pero kung 3 beses ka nang nagnakaw, teka muna, hindi ka na isang kawawang ninalang na nagnakaw dahil sa matinding pangangailangan o matinding gutom. Professional criminal ka na, talagang dapat ituring bilang isang kriminal. Lalo na nga kung ikaw ay makisig, malakas, kayang-kaya na sana magtrabaho. After the first conviction, ang inulit pa ng 2 o 3 beses, mas mabigat na dapat ang magiging penalty. Actually, ang taong na-convict na minsan, halimbawa ng pagnanakaw, tapos nagnakaw ulit, recidivist ang tawag natin dyan at dapat sa pangalawang paghatol ng judge sa kanya, maximum penalty ang ibibigay. Yan ang magnanakaw na nagnakaw ng 2 beses. Pero ang magnanakaw na nagnakaw ng 3 beses in 10 years, hindi na po recidivist ang tawag sa kanya. Habitual delinquent na siya sa ilalim na batas at ang habitual delinquent, hindi lang maximum ang penalty na parusa, may dagdag pa na taon na kulong in addition to the usual penalty for theft, halimbawa, or robbery. So bakit ang madalas magnakaw ay naglalakad pa rin ng malaya para magnakaw ulit ng paulit-ulit? Dahil ang requirement ng batas ay conviction ng pagnanakaw, not just once or twice or thrice para mag-apply ang rules on recidivism and habitual delinquency. Kadalasan kasi pag nahuli, hindi tinutuloy ang kaso. Naaawa, hindi kakasuhan. E di sa mata ng batas, innocent pa rin siya dahil hindi pa siya proven guilty. Tapos nga, magnanakaw ulit, mahuhuli muli, pero hindi na naman matutuloy ang kaso ang biktima dahil yung biktima ayaw nang ituloy ang kaso, ayaw mag-attend ng hearing. Ayun, dismissed na naman ang kaso. Inosente na naman ang magnanakaw sa ilalim ng batas natin. Kaya kahit paulit-ulit na alam na lahat na guilty naman ang magnanakaw na to, tulad yan sa barangay, alam na magnanakaw siya ng 4 na beses, without a conviction by a judge, kung hindi natin itutuloy ang kaso, talagang ganun po ang magiging epekto. Ang professional magnanakaw, ngingisi-ngising maglalakad ng malaya para magnakaw ulit. Kaya't ang payo natin, ituloy niyo po ang kaso kung gusto niyong maturuan ng leksyon ang mga magnanakaw na paulit-ulit na gumagawa ng mali sa ating mundo.
Huwag magpaloko na hindi mauulit muli na hindi na siya magnanakaw ng pang-5 beses pa. At dahil Love Month ngayon, ganun din po ang payo natin. Mahuli nyo ng minsan, baka pwede nyo pang patawarin. Mahuli nyo ng 2, 3 o 4 na beses, pag pinatawad nyo pa, hindi na po pagpapatawad ang tawag dyan. Iba na ang tawag dyan. Alam nyo na kung anong tawag dyan. Ang mga usaping batas at pag-ibig, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Let me sing. Ask me, ask Attorney Gabby. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.